Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, dito tayo magko-concentrate sa isang video. Nag-ano ako, nagpapalpitate. Kaya ayokong uminom nung uminom nung yung kape na yung nabibili sa 7-Eleven, buy one take one kasi kaya napabili ako eh. Feeling ko tuloy hyper ako ngayon. Kaya hindi ako nagkakape talaga. Na-attract lang ako dahil buy one take one. Yung coffee ko na yung Lucky something. Grabe yung epekto sa akin, no. Nanginginig pa yung kamay ko. Anyway, dito naka-concentrate yung 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 attention ko. Kasi ang dami nagpapasa sa akin nito, parang hindi nila na kaya dapat talaga konti lang yung pag-uusapan natin sa isang vlog, no. Kasi pag madami, may tendency kasi na iba hindi napapanood. So dito muna tayo magko-concentrate at kung may maisisingit akong iba, isingit natin. Dito no, ano ba to? Kahapon na nahapyawan ko to eh. Ito yung si attorney sa Pasig. 'Di ba? Yung Pasig kasi parang medyo naging bida na kasi ang Pasig dahil kay Mayor Vico, no? 'Di ba? Ang ayoko lang kay Mayor Vico dati nun yung dumidikit-dikit siya sa mga pinklawan nun. Wala namang masama doon, 'di ba? Wala namang masama doon pero personal kong preference. Ayoko talaga ng galing sa mga trapo kung either sa partido nila Duterte, nila BBM, nila Pinklawan. Ang gusto ko, kung halimbawa mabuti si Vico Soto, siya lang na. Kasi alam mo, minsan napapansin ko sa Pilipinas, pagka gumagawa ka ng pangalan, alam mo yung didikitan ka, no? Na obviously nagagamitin ka. Sana hindi ganun si Vico. Magandang image nito. I don't know sa mga taga-Pasig, may kabulukan ba na ginawa si Vico? Sana wala, no? Parang ito yung nakikita kong pag-asa ng ng bayan eh. Wag na siya magpagamit sana. Kasi nung nakarang eleksyon, 'di ba sikat 'yan. Talaga naman maganda yung record niya. Tsaka nakikita ko naman yung ginagawa niya sa Pasig. Or sa pagbabalita lang ng media yon. Mga taga Pasig diyan, okay ba talaga to si mayor nyo? Kasi parang ang ganda ng positive ang report sa kanya ng ng media eh. Ayoko lang nung didikit sana siya sa mga trapo. Let's say kahit sila Sara Duterte didikit sa kanya, tapos sila Leni Robredo, kahit sino ayoko. Seloso eh, no. Hindi, i-preserve natin si Vico Soto na siya lang. Wag nang dikitan ng kung ano-ano, 'di ba? Sana just in case na mapapakinggan ako ni Vico Soto. Huwag kang sumama kahit kanino dahil maganda na ang pangalan mo. Yung ganda ng pangalan mo, diyan takam na takam yung mga trapo. By next election, 'di ba may limitasyon ang termino ng mayor, 'di ba? Feeling ko aakyat ito ng ng tatakbuhan eh. Wag sana siyang papagamit kahit kanino, sayang. Anyway, hindi naman si Vico yung yung focus natin. Ito si attorney Ian Sia. Tama ba yung name? So ito yung mga sinasabi niya, Ito yung una, parang kinumpara tong page na to, We Are Millennials. Kinumpara nila yung dating sinabi ni Ian Sia. Then dinikit nila yung controversy ngayon, yung pahayag niya. Panoorin natin. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kasama namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Mukhang nagkulang sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. So, yun ang sinabi niya, igalang daw ang babae, bla bla. Siya nagsabi niyan. Tapos, kaya minsan sa politics ayoko din nung ng tumitira ng kaaway.
pagdating sa politics, no, okay lang sana kung broadcaster ka, tirahin mo ang kahit sino, basta mali. Pero yung pagka ganyan, mas gusto ko sa isang kandidato yung focus siya sa kung ano yung may offer niya sa tao. Pagdating sa politics yung walang, kasi alam mo parang pag ganyan, yung ang gagawin mo lang ay manilip lang nung iba, di ba? Sabihin nung iba, ikaw nga bungo, silip ka. Hindi naman ako kasi kandidato. Ako naman, ang point of view ko, defensive, no? Ang point of view ko kasi, isang ordinaryong mamamayan lang na nag-oobserba. Wala akong tinatakbuhang posisyon, wala akong mga tao na kailangan i-please. 'Di ba? Hindi ako people pleaser Kaya kahit sino, pwede kong pagsabihan ng kahit na ano. 'Di ba? Wala ngang gumusto sa akin tatlong taon na ako nagbablog, 'di ba? Di sana kung people pleaser ako, baka 100,000 na ang subscribers ko. Anyway, 'di ba? Pagdating sa kandidato, no, mas gusto ko kasi yung nila yung maipagmamalaki nila yung kapasidad nila na ayusin ang bayan natin. Kesa yung salita ng salita na yung mga iba diyan, bla 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 bla. Kasi kailangan nilang ibida yung sarili nila 'Di ba? Parang mananalo sila dahil wala na lang choice. Parang ganito, no? Tatakbo si Vegeta sa pagka-mayor. Ako tatakbo din pagka-mayor. Alam nyo ba, si Vegeta ay isang kriminal. Sasabihin ko sa inyo. Para bang ang mangyayari, hindi nila iboboto ka na lang ng tao dahil wala na silang choice. Kasi si Vegeta na kalaban ko ay kriminal or protector ng drug lord. Hindi nyo ako iboboto dahil si Bungo, kaya ako iboboto yan kasi alam ko na magaling ang pamamalakad niya. Hindi na ganun 'Di ba? Hindi na ganun ang magiging dahilan ng tao Parang magiging dahilan na dahil wala na lang choice. Hindi rin maganda. Pagtatanungin ng tao, bakit mo binoto si Bungo? Kasi yung kaaway ni Bungo drug lord 'Di ba? Hindi dahil alam ko naniniwala ako sa pinaglalaban ni Bungo sa hindi ganoon 'Di ba? So ito yung naging kontrobersya nung ginawa ni Attorney Sia dito sa isang comment niya na to or isa sa mga bahagi ng speech niya. While Solo parent na babae na nireregla pa? Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping mo sa akin. So yun yung kumalat. Well, pwede naman napalalawakin ko naman yung pag-intindi ko. Pwede naman kasing kaya niya nasabi yon para magbiro lamang, 'di ba? Kasi siguro nakikita niya kasi sa public speaking kasi sometimes need mo ng medyo may pampagising Pag nakikita mong bored na yung mga nakikinig sa'yo. 'Di ba? Need mo na maging lively yung audience. 'Di ba? Kaya need mong magbiro para magtawanan sila at maging interesado, makuha muli yung attention nila. Kaya lang sana namimili ka rin na sasabihin mo. Kasi unang-una, hindi ka naman hindi ka naman nandiyan para mag-joke-joke lang sa stage. May pinaglalaban ka kasi. Ang pinaglalaban mo ay sa kabutihan ng mamamayan mo. Yes, nakukuha ko na joke 'yon, no. Nakukuha ko yung joke na 'yon. Kaya lang hindi talaga siya hindi lang talaga siya bagay. Ito yung sinasabi ko kahapon na pag titingnan nyo ang pagkatao ng isang kandidato, diyan nyo dapat siya mahuhuli Yung mga sinasabi niya na hindi scripted. Kasi yung mga speech niya na halimbawa kung akong kandidato nandito ako sa inyo para maglingkod ako sa mga kababayan ko, 'di ba? Magpapagawa ako ng tulay, pag-aaralin ko yung mga tao, yung mga walang pampaaral, paaralin ko, pakakainin ko mga mahihirap. Yung mga sinasabing ganon,
Hindi yun dapat ang tinitingnan nyo pag gusto nyong malaman ng pagkatao ng isang kandidato. Dahil maaaring yung mga sinasabing gano'n, yung mga matatamis, maaaring mga scripted lang yun eh. 'Di ba? Kasama sa strategy niya yung para mabola kayo. Pero yung mga ganitong unscripted moments na to, diyan mo makikita yung tunay na ugali ng isang kandidato. Kung ganyan siya magbiro. 'Di ba? 'Di ba sinasabi niya katulad dito sa unang sinabi niya ang mga babae dapat igalang at mahalin. Ay dapat igalang at mahalin. 'Di ba? Ito pwedeng scripted moments to eh. Kasi matamis yung sinasabi niya eh. 'Di ba? Pero itong mga ganito, yung mga unscripted, Regla pa. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping mo sa akin. ito na yung totoong pagkatao niya. Lumalabas sa kanya. 'Di ba? Kaya yan na nakakatakot sa sa mga yan dapat ang mga titingnan nyo. Parang si Duterte, 'di ba, nung nangangampanya, hindi niya makontrol yung bibig niya. Yung papatayin ko kayo, 'di ba? Parang ganon. Okay lang sana yung kay Duterte kasi hindi naman sa pagiging pro Duterte kasi bibintangan na naman ako. Yung sinasabi niya papatayin ko yung mga ganito, papatayin ko mga ganyan. At least naman yon, may layunin naman yun na na sa tingin niya, sa tingin ni Duterte makakabuti sa bayan yon. Sa tingin niya. May layunin pa rin siya para sa bayan kaysa sabi niya papatay niya yung mga adik, yung mga ganon. 'Di ba? Pero yung ito kasi malinaw dito na yung speech niya lumalabas yung tunay niyang pagkatao eh. 'Di ba mga kababayan ko? Nakakahiya ito bilang kandidato. Sometimes siguro dala na rin ng pagod hindi niya na rin naiisip yung sinasabi niya. Ganyan yung 'di ba nakwento ko kahapon? Ganyan din yung nangyari kay Sam Versosa. Hanapin natin yung video ni Sam Versosa. Yung nagbanta siya sa basher. Ito totoo. Ito si Sam Versosa, sobrang bait nito sa sa mga tao. Maraming salamat. Angelo, salamat sa iyo. Tapos may basher dun sa niya, may basher dun sa comment section ng live niya. Braija, antayin mo, hanapin kita kung nasan ka. Alam mo ba hindi ka nakatrace? Antay ka. Di ba? Tanda mo yan ha. Hanapin kita. Mabait lang tayo. Kalmado lang ako. Pero gago rin ako sa mga katulad mo. Diba? Hindi niya na naiisip yung sinasabi niya kasi yung pagpagod ka na, hindi mo na maikukubli yung pagiging nice mo eh. Lalabas at lalabas yung tunay na ugali mo talaga kahit i-cover mo. Kung tutuusin, yung basher kasi normal na lang yun sa politics eh. Kahit wala pang social media nung araw, normal na lang na siraan ka. Hindi na nawawala yan, pero kung ganyan yung pinapakita niya sa tao, nakakatakot yan. So muli po, maraming salamat. Di ba? Yung mga maliliit na detalye na yan yung glimpse ng pagkatao ng kandidato na iboboto natin na nakakatakot. Di ba? Kasi yung mga pagiging nice na nakikita natin, ginagawa yun dahil election eh. Dahil sa kampanya eh. Pero sometimes, diyan mo mahuhuli yung mga tunay na ugali ng tao. Sa mga maliliit na bagay na ganyan. Kaya maging mapagmatsyag tayo. Di ba? Ako, ayaw magpaka-plastic yung ginawa ni Sam Versosa, hindi ko siya masisi kung talagang inis na inis siya. Sometimes nakakapagsalita tayo ng ganyan. Pero makikita mo yung yung glimpse sa kaya niyang gawin pag siya ay nasa katungkulan na. 'Di ba? Kaya pag-isipan natin. Ako siguro bilang tao, kung ako man ang mapunta sa kanya, maimpluwensya din ako, pwede ako magsalita ng ganyan. Pero kung ako ay tatakbo,
sisiguraduhin ko na yung sarili ko, hindi ako gagawa ng ganyan. Pero nakapagsalita siya ng ganyan eh. Di ba? Nakakatakot. Di ba? Kaya minsan, alam mo, kahit bobo yung tumatakbo, minsan naiisip ko din na ano eh. Alam mo yon, yung parang, kaya yung mga kababayan natin, yung kabutihan na lang talaga yung tinitingnan. Hindi na yung katalinuhan. Kasi minsan, minsan pag iniisip mo, pag matalino yung iboboto ko, baka mamaya ginagamit lang nito yung talino nito para utuin ako eh. Kaya tuloy ang naluluklok sila Robin Padilla, sila Lito Lapid, sila Manny Pacquiao. 'Di ba? Sometimes naiisip mo din na ano eh, nadadala din ng mga tao sa ganyan eh. Tapos ito no, move on tayo mga kababayan doon sa issue nito ni Attorney Ian Sia. Tapos ito naman yung dahilan niya. Siguro yung mga may Facebook dito, nakikita nyo na po. Di po ba? Aho, wag po kayong magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Dahil Bakit naman ba't kasalanan nung gumawa ng video? kasama ko ang mga konsihal, nagjo-joke po ako. Sa mga staff po namin, meron din po kami mga kasamang solo parent. Kung meron pong maling akong sinasabi, automatic sasabihin ho ng mga kasama ko. No, hindi. Tandaan mo sir, congressman ang tinatakbuhan mo, mga konsihal lang yan at mga ano, sa tingin mo ba attorney ka pa? Maglalakas ng loob yan na ano na pagsabihan ka, sir naman. Siyempre hindi napapalag yung mga yan. Di ba, men? So, dito sa part na to, pinaninindigan niya pa rin na hindi masama. Dito ha, sa moment na to, pinaninindigan niya pa rin na hindi masama yung nasabi niya. Ang nakita ho dun sa video, yun lang ho sinabi. Pero yung reaksyon ng tao, hindi ho pinakita na tumawa. Yun lang po ang purpose nun joke. Oo, nga, nagigets nga naman na nag-joke ka. Sinabi ko na yan nung una. Ang problema kasi, sir, hindi talaga maganda. 'Di ba? Yung si Duterte nga nung nag-joke sa rape, 'di ba? Marami naman tumawa doon eh. Pero hindi naman porket tinatawanan ka ay hindi naman maganda. Si Vice ganda. 'Di ba? Nag-joke yan kay Jessica Soho. Marami din tumawa noon. Pero hindi rin maganda. Hindi naman ano ba? Attorney ba talaga to si sir or ano? Hindi kasi ang babaw kasi nung ano niya dahil tumawa okay lang. Pwede naman kasing tumawa yung mga tao dahil nakikisama sa'yo. Or tumawa dahil, nakikisama, gano'n. Parang yung professor namin dati. Yung professor namin, nagjo-joke yun na hindi naman talaga nakakatawa. Although na hindi naman offensive yung joke niya. Alam mo yung mga lolo jokes? Yung pagka nagkwento yun na yung mga inaamag na joke na, naalala ko isa sa joke nun eh. Pag ang kalabaw daw ay nakaharap sa norte, saan daw nakatalikod ang kalabaw? Tapos sasabihin niya, di sa langit, di kami naman, magtitinginan muna kami. May delay ng 5 seconds yung tao eh. Kasi nga nakikisama lang kami, ayaw namin ma-hurt yung, mabait yun. Si sir, anong name nga, nakalimutan ko na yung professor namin na yun. Di ba? Mabait naman siya kasi tatay figure siya. Siyempre, ayaw namin ma-hurt yung feelings niya na nag-joke siya, hindi pagtatawanan. Hindi naman nakakatawa. Tumatawa na lang kami. Actually, nakakatawa talaga pag walang tumawa dun sa joke. Alam mo yun, yung pag nag-joke siya yung tungkol doon sa kalabaw, magtitinginan muna kami ng 5 seconds sa mga kaklase ko. Sabay tatawa kami ng malakas. Natutuwa naman yung tawa namin. Nakakatawa yung joke niya kasi hindi nakakatawa. 'Di ba? May mga times kasi na ganun, sir, na pinakikisamahan ka na lang. Parang napaka-weak nung depensa niya, na porkit tumawa yung ginujokan niya, okay na. Dahil pag nagsasalita po ako, typical ho, mahaba na ho, marami na ho nakapagsalita. So yung mga tao na ay inip na, ayaw nang makinig. So ginugulat ko lang ho ng joke. Para yung attention ho, napupukaw, maintindihan ho yung kailangan nating ipaliwanag.
Pero ganun pa man, sa mga na-offend, humihingi po ako ng dispensa. Kung kilala niyo po ako, hindi po totoo yung pinipinta nilang picture. Bakit po kausap ko nga si Consul K? Sabi ko, bakit ginawa kaya yan? Kasi yung mensahe mo, naririnig ng Pasigueño. Kailangan dungisan ka para pag nagsasalita ka, ang mga tao huwag makinig. Actually, hindi lang naman sa Pasig yan eh. Buong Pilipinas or as long as na may FB na narinig yung sinabi mo. 'Di ba? Hindi lang sa Pasig yan. Kasi kung sa Pasig lang yung may issue, yung ganyan, hindi ka magva-viral eh. Kahit nga taga Mindanao na offend yun sa sinabi mo. Kasi hindi talaga marami talagang na-offend. Tsaka, yung sinasabi mo para magising yung tao, mas okay pa nga yung ginagawa ni Willie Rebillame eh. Bigyan ng jacket yan, yung hep hep hooray, yung ganon. Kahit kababawan yung ginagawa ni Willie. Mas katanggap-tanggap pa na joke yun eh. Kaysa dun sa, di ba? Kasi dapat pag nag-joke ka, dapat universal yan eh. Maraming pwedeng i-compose na joke, di ba? Pwedeng sabihin mo, yung mga hindi nakikinig yan, hindi na kita love. Yung mga ganon. Di ba? Hindi yung so, dinami-dami ng... So, ito na. Pumalag na yung Comelec, no? Saan na ba yung video? Ito yata. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig City. Kasunod yan ng alok na pwede siyang sipingan ng mga solo parent na ayon sa kanya ay biro lang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May mga nabigla sa sinabi ng isang kandidatong tumatakbo sa pagkakongresista habang nangangampanya sa Pasig City. Kaya ito ho ang bag ko. Si Aramina, ano bang tinatakbuhan ni Aramina? Ay, tumatakbo siya konsehal, si Aramina. Pagka na talaga sa showbiz no? Para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Ang pahayag na ito ni Attorney Christian Sia umabot sa Commission on Elections o COMELEC. Kaya isang show cause order ang ipinalabas ng COMELEC Task Force SAFE. Pinagpapaliwanag siya sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat masampahan ng reklamong election offense at petition for disqualification. Sa pananaw ng COMELEC, posible raw itong paglabag sa resolusyon ng COMELEC kontra diskriminasyon. Partikular ang probisyon nito kaugnay sa discrimination against women at gender-based harassment. Hindi kami papayag na may mga bastusan dito sa ating pong kampanyahan. Hindi nakakatawa yung biro na ganon. Sapagkat pag walang ginawa ang COMELEC, parang wala namang kaming kwenta. Sa lahat po ng mga iba pang mga kandidato, gawin lang po natin tama ang ating pangangampanya. Fair to everyone. Pinalagan din ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang sinabi ni Sia. Alam niyo yung mga solo parents, malalim na yung pinagdaraanan nila. So kung... Alam mo, nung lumaki ako sa... Wait lang ha, bago tayo, Nung lumaki ako sa Valenzuela, nakilala ko itong mga Gatchalian, okay talaga to. I don't know, siguro dahil taga Valenzuela lang ako. Okay talaga sila. Kasi na, yung mayor doon, dati, hindi ko na may mention yun bago pa yung kapatid niya na senador ngayon. Medyo magulo doon dati noon eh. Nung naging mayor sila Gatchalian noon sa Valenzuela, parang gumanda yung dati bulok ang munisipyo ng ng Valenzuela noon eh. Nung sila yung nag-handle, ang gaganda nung nila, nung mga pinagawa ng mga Gatchalian doon. Although na sabi nila may sarili daw may conflict of interest daw dahil may mga factory yata sila doon. Pero nagustuhan ko yung Valenzuela sa pamamalakad nila.
Yung mga gatchel yan nun. Dun sa, ano. Ang ganda naman ng nangyari. I don't know kung sa akin lang yun, ano. Or kung meron mang dark side na nangyari dun sa Valenzuela. Tsaka ano talaga tong mga to? Down to earth tong mga to. Tong mga... Hindi ko alam. Marami yan eh. Sila Rex Gatchel yan. Win Gatchel yan. Meron pang isang Gatchel yan eh. 3 yata sila Gatchelian brothers eh. May time doon na ano, naglalakad ako ng papel doon sa, 'di ba sa SM Valenzuela ako dati. Naglalakad ako ng papel ng store namin. Basta isa sa Gatchelian yun, hindi ko alam kung ito o na hindi ko pa sila kilala noon. Nakasalubong ko sa munisipyo. Parang tinapik ako, yung sintas daw ng sapatos ko hindi nakatali. Sa akin, for you na mag-aksaya ng oras dahil nalaman ko na lang nag-gatchel yan pala yon nung sinabi ng security guard, oy napansin ka pa ni ni ganitong gatchel yan. Hindi ko alam eh kung sino yun eh. Basta, yung maliit na bagay na gano'n, na pinansin ka, ibig sabihin may care sa'yo yung tao, di ba? Parang, kung ang hangarin lang nila gano'n, wala sila dapat pakialam nun eh. Ano lang ako dati, naalala ko yan yung mga gatchel yan. O, proceed tayo. Kung gagawin lang niyang biro yung mga pinagdaraanan ng mga solo parent, kung sa mata niya ay pwedeng gawing punchline ang buhay ng mga solo parent, sa amin mali yun. In fact, nakakainis at offensive, nakakasira ng sensibility, lalong-lalo na sa isang tao na naghahangad na tumakbo sa isang napakataas na posisyon. It's really not funny, it's not done in good taste at all. Humarap naman sa media si Sia para magpaliwanag. Sabi niya, biro lang ang sinabi niya. Batid daw niyang nakasakit siya ng damdamin kaya humingi siya ng paumanhin. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political caucus. And I promise po na hindi na po yan mauulit and I hope na mabigyan po rin tayo ng pagkakataon. Para sa GMA At least kahit papaano naman nag-sorry siya, no. Yun naman ang importante doon eh. Kaya lang, syempre, malaki na ang impact niyan sa kandidatura mo. Ang masakit niyan kung halimbawa sa survey, ikaw yung nauuna. Tapos dahil lang diyan bigla kang babagsak. Parang wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo men eh. 'Di ba? Nakakahiya ano. Anyway, mga kababayan ko. So yan lang yung yung pag-uusapan natin ngayon. Bukas na yung iba linggo. So, yun lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.